Halina at tayo ay magbasa. Ating bulay-bulayin ngayon ang buhay ni Macario Sakay at kung paano nga ba siya sumalungat noong panahon ng mga Amerikano. Ang pamagat ng ating babasahin sa araw nito ay ang pagsalungat ni Macario Sakay. Kilala mo ba si Macario Sakay? Ano nga ba ang ginawa niya para sa ating bansa? Pagsalungat ni Macario Sakay. Maraming mga bayani ang namatay sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Isa rito si Macario Sakay. Isa siya sa orihinal na kasapi ng katipunan na binuo noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Bago natin tuloy ang ating pagkukwento, sagutan muna natin ang katanungang ito. Kailan binuo ang katipunan batay sa nabasa natin kanina? Bibigyan kita ng oras para masagot natin ang katanungang ito. Sigurado ka ba sa iyong kasagutan? Mahusay! Si Macario Sakay ay salungat sa pagkaibigan sa pamahalaang Amerikano. Nagtatag siya ng pamahalaan sa Katagalugan. Siya at ang kanyang mga kasama ay sumulat ng saligang batas na nagtakda ng pamamaraan katulad ng sa unang Republika ng Pilipinas na itinatag ni Aguinaldo sa Malolos. Ipinahayag niya ang pagpaglaban sa mga Amerikano upang makamit ang kalayaan. Sa loob ng 4 na taon ay naging matagumpay ang kanyang kilusan at naging problema siya ng mga Amerikano. Muli nating ititigil ang ating pagbabasa, sagutan natin ang katanungang ito. Isa siya sa sumulat ng saligang batas na nagtakda ng pamamaraan katulad ng sa unang Republika ng Pilipinas na itinatag ni Aguinaldo sa Malolos. Sino nga ba siya? Bibigyan kita ng oras para masagutan ang katanungang ito. Sigurado ka ba sa iyong kasagutan? Kung gayon, mahusay ka talaga. Ginamit ng mga Amerikano sa pamumuno ni Gobernador General Henry C. Aide ang isang kilalang lider ng mga manggagawa upang himuking sumuko si Macario Sakay. Siya si Dominador Gomez na isang Pilipino. Nahimok ni Gomez si Sakay dahil sa pangakong hindi sila paparusahan at sinabi sa kanyang pagsuko ay manunumbalik ang katahimikan ng bansa at magiging simula ito ng pagtatag ng Asambleya ng Pilipinas. Naniwala si Sakay sa mga sinabi ni Gomez. Naniwala siya na ang kanyang pagsuko ay makapagpadali sa pagtatag ng Asambleya na binuo ng mga Pilipino. Nabigla si Sakay nang ang kanyang pangkat ay arestuhin ng mga Amerikano at konstabularyang Pilipino ay isang kasiyahan. Pinaratangan ng maraming kasalanan si Sakay, ngunit di siya umamin. Ang tanging hangad niya ay makamit ng bansa ang kalayaan. Hinatulan siya ng kamatayan at binitay noong Setyembre 13, 1907. Nagustuhan mo ba ang ating binasa? Tingnan nga natin kung naunawaan mo ang ating binasa. Sagutan mo ang mga katanungan sa bawat bilang. Unang bilang. Sino ang ayaw makipagkaibigan sa pamahalaang Amerikano? A. Dominador Gomez. B. Emilio Aguinaldo. C. Henry Aide. At letter D. Macario Sakay. Ulitin natin ang unang bilang. Unang bilang. Sino ang ayaw makipagkaibigan sa pamahalaang Amerikano? A. Dominador Gomez. B. Emilio Aguinaldo. C. Henry Aide. At letter D. Macario Sakay. Ikalawang bilang. Ano ang isinulat ni Macario Sakay at ng kanyang mga kasama? A. Artikulo sa pahayagan.
B. Asambleya, C. Nobela, at letter D. Saligang Batas. Ulitin natin ang ikalawang bilang. Ano ang isinulat ni Macario Sakay at ang kanyang mga kasama? A. Artikulo ng pahayagan, B. Asambleya, C. Nobela, at letter D. Saligang Batas. Ikatlong bilang, bakit ayaw makipagkaibigan ni Macario Sakay sa pamahalaan ng Amerika? A. Dahil Filipino siya, B. Dahil gusto niyang makipag-away, C. Gusto niyang makamit ng kalayaan, at letter D. Ayaw niyang pumunta sa Amerika. Ulitin natin. Ikatlong bilang, bakit ayaw makipagkaibigan ni Macario Sakay sa pamahalaan ng Amerika? A. Dahil Pilipino siya, B. Gusto niyang makipag-away, C. Gusto niyang makamit ang kalayaan, at letter D. Ayaw niyang pumunta sa Amerika. Ikaapat na bilang, sa linyang sa kanyang pagsuko ay manunumbalik ang katahimikan. Ang ibig sabihin ng salitang manunumbalik ay A. Magkakaroon muli, B. Maririnig ng lahat, C. Makukuha agad, at letter D. Dapat may ipon. Ulitin natin, ikaapat na bilang, sa linyang sa kanyang pagsuko ay manunumbalik ang katahimikan. Ang ibig sabihin ng salitang manunumbalik ay A. Magkakaroon muli, B. Makaririnig ang lahat, C. Makukuha agad, at letter D. Dapat maiipon. Ikalimang bilang, paano mo ilalarawan ang plano na gagamitin ni Dominador Gomez para pasukuin si Macario Sakay? A. Mautak at tuso, B. Hindi pinag-isipan, C. Mapagmalaki at mayabang, at letter D. Mabait at may pakundangan. Ulitin natin. Paano mo ilalarawan ang plano na gagamitin ni Dominador Gomez para pasukuin si Macario Sakay? A. Mautak at tuso, B. Hindi pinag-isipan, C. Mapagmalaki at mayabang, at letter D. Mabait at may pakundangan. Ika-anim na bilang, ano ang katangian na ipinakita ni Macario Sakay? A. Makabayan, B. Matalino, C. Masinop, D. Masipag. Ulitin natin, ano ang katangian na ipinakita ni Macario Sakay? A. Makabayan, B. Matalino, C. Masinop, at letter D. Masipag. Ikapitong bilang, bakit kaya hangad ni Macario Sakay ang kalayaan ng Pilipinas? A. Galit siya sa mga Amerikano, B. Gusto niyang mamuno sa bansa, C. Mahal niya ang bansa, at letter D. Maraming makukuhang yaman sa bansa. Ulitin natin, bakit kaya hangad ni Macario Sakay ang kalayaan ng Pilipinas? A. Galit siya sa mga Amerikano, B. Gusto niyang mamuno sa bansa, C. Mahal niya ang bansang Pilipinas, at letter D. Maraming makukuhang yaman sa bansa. Huling bilang, ang layunin ng talatang ito ay para ipaliwanag A. Ang dahilan ng pagkamatay ni Macario Sakay, B. Ang layunin ng pagsapi ni Macario Sakay sa Katipunan, C. Ang hangarin ni Macario Sakay sa pagpunta sa Malolos, at letter D. Ang tungkulin ni Macario Sakay sa mga pinunong Amerikano. Ulitin natin, ang layunin ng talatang ito ay para ipaliwanag A. Dahilan ng pagkamatay ni Macario Sakay, B. Ang layunin ng pagsapi ni Macario Sakay, C. Ang hangarin ni Macario Sakay sa pagpunta sa Malolos, at letter D. Ang tungkulin ni Macario Sakay sa mga pinunong Amerikano.